Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Paypayan mo ako. Hitay? Hindi ako makahinga. Hitay, opo. Ito po. Oh, ito po. Habol kong hininga ko. Nahihirapan. Akong huminga. Asan ba yung mga kapatid mo? Hitay, sinasampay ko lang po kasi yung lampin ng apo ninyo. At si Marvin naman po siyang nag-aalaga sa kanya. Sines, nasan siya? Ayun siya sa may sopa po. Nakahiga po. Hirap pa po ba kayo makahinga, tay? Oo. Tama lang po bang pagpapaypay ko? Salamat at na ginhawaan ako ng pinapayan mo ako. Pasensya na po kayo, itay, ha? Kung bihira akong makauwi. Alam naman ho ninyo na malayo ang bahay namin. At may anak pa po akong inaalagaan. Naiintindihan ko. Nasaan ba yung anak mo ngayon? Hindi handa siya umiiyak. Umiiyak lamang po yun pag nagugutom, itay. Ate, ito muna yung bata, hindi ko patahan. Tay, sandali lamang po, ha? At patatahanin ko yung apo ninyo. Naku anak, kung ititigil mo yung pamamaypay mo sa akin, mahihirapan na naman akong huminga. Nariyan naman po si Nes. Saglit lamang po tatawagin ko siya. Nes! Nes! Oh, bakit ba? Dito ka na nga muna sa tabi ni tatay at paypayan mo siya. Ay, naku! May importante akong gagawin. Kaysa ang pagpaypay sa matandang walang silbi. Nes! Makaalis na nga dito! Ate Nes, sandali lang. Paypayan mo muna ang tay para masikaso ni ate tong baby niya. Sandali lang. Nes! Kailangan ka ng itay. Itay? Itay? Marvin, tawagin mo si Nes. Sabihin mo, tumawag siya ng tricycle para madala na natin sa ospital si Itay. Ate, ano ka ba? Tumawagan ng tricycle nang madala na natin sa ospital si tatay. Bakit ako? At hindi ikaw? Hawak ko nga itong anak ni ate. Kung gusto mo, hawakan mo itong baby at ako ang tatawag ng tricycle. Oh, ito, hawakan mo na siya. Ayoko nga! Alam mong allergic ako sa bata. Pag-alagin mo ako ng bata. Tumawag ka nga kung gano'n ng tricycle para maisugod na natin sa ospital si Itay. Ikaw ang mahal ni Itay, hindi ba? Di ikaw ang tumawag ng tricycle? Bakit ako? Ikaw itong minamahal niya ng sobra-sobra. Di ikaw rin ang mag-alaga sa kanya ngayon? Ate, ano ka ba? Hanggang ngayon pa ba yan pa rin ang lagi mong ipapamukha sa akin. Bakit ako lamang ba ang anak? Anak ka rin ni Itay Yun na nga Anak din ako ni Itay. Pero, ikaw lang ang pinaramdaman niya ng pagmamahal at inalagaan niya noon. Hindi ba? Kaya sa panahong ito, na kailangan niyang pagkalinga, suluhin mo ang trabaho mo. Ate, pwede ba? Itigil mo na yung hinanakit mo kay Itay na walang kwenta. Maghanap ka na ng tricycle at nang maihatid na natin sa ospital ang tatay. Bakit ko naman siya papaypayan? Ano siya? Siniswerte? Pagkatapos niya akong pagmalupitan noon, hindi ko naramdaman ang kanyang pagmamahal noon. Ngayon, hihingi siya ng tulong sa akin? Manigas siya! Ha? Ate!
Ikinalulungkot ko. Hindi na siya umabot. Ho? Ha? Ang itay ko! Itay! Kung nadala niyo mas maaga, pwede ba sigurong maisalbang kanyang buhay? Excuse me, may mga pasyente pa akong asikasuhin. Itay! Itay ko! Itay! Itay! Nes, gumising ka nga dyan. Bakit ba? Bakit? Ang sarap-sarap ng tulog mo dyan eh. Samantalang wala pa kaming tulog ni Marby. Tumulong ka naman. Ano bang itutulong ko? Nariyan naman kay ni Marby na gumagawa. Ano ka ba naman, Nes? Kahit ba sa kunting serbisyo mo eh, hindi mo maipadama kay Itay? Bakit? Nung maliit pa ako, ipinadama niya ang pagmamahal niya sa akin. Kung serbisyo ang kailangan niya, bakit hindi si Marby ang pakilusin ninyo? Tutal, sa ating magkakapatid, siya naman ang pinakapaborito ni Itay, hindi ba? Diyan ka nagkakamali. Bakit? Kami ba ni Ate Paula hindi niya inutusan? Hindi naman namin nararamdaman ang pagmamahal ng tatay dahil pareho kaming wala dito sa bahay. Pero sinasabi ba naming hindi kami mahal ng Itay? Ang sabihin ninyo, mas natutuwa kayo at wala kayo dito sa bahay. Dahil kung hindi, nakatikim din kayo ng pananakit ni Itay. Kung iniisip mong ikaw lang ang sinaktan ni tatay, nagkakamali ka. Dahil pati rin kami ni Ate Paula, kawawa rin kami noon sa pananakit ni Itay. Palo dito, palo doon ang ginagawa sa amin. Pero nagtanim ba kami ng sama ng loob sa kanya? Nagalit ba kami kay tatay? Hindi. Dahil napag-isip-isip namin, dahil kaya lang kami pinapalo ng Itay, ay dahil parihong matigas ang ulo namin noon ni Ate Paula. O di inamin mo din, ang hinala ko na sa ating magkakapatid, si Marby ang paborito ni Itay. Kaya si Marby lang ang pinapaboran niya. Siguro, si Marby lang ang anak niya. Nes, ano ka ba? Kaya hayaan mo lang si Marby din ang kumilos ngayon sa lamay ng kanyang ama. Sumusobra ka na! Naririto pang bangkay ng Itay. Ay nakakapagsalita ka ng ganyan. Mabuti nga siguro na hindi ka naging anak ng tatay At least, hindi masyadong masakit dahil hindi kanya kadugo. Pero anak ka ng Itay, alam mo ba yun? Kadugo ka niya. Pero nagagawa mo pa rin magsalita ng ganyan sa kanya? Ha? Ano ba kayong dalawa? Naglalamayan pang labi ng ama ninyo, nag-aaway na kayo. Hindi ba ninyo maipospon yung galit ninyo hanggang sa mailibing ang ama ninyo? Mga babaeng to, ngayon nga lang nagsama-sama ulit mag-aaway pa. Salamay pa man din ng ama. Hindi na kayo nahiya. Mabuti naman, Des, at napasya ka dito sa atin. Yan naman, Nes. Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon? Wala na ho akong trabaho. Na naman. Bakit ba hindi ka nagtatagal sa trabaho? Paano kasi? Inaway na naman ako. Laging may naiinggit sa akin. Wala tuloy akong magawa, kundi awayin din sila. Alam mo, bahagi na sa kultura natin ang mayroong mainggit. Ngayon, kung papatulan mo ang mga naiinggit sa'yo, lagi ka na lang nakikipag-away. Sigada ba, Des? Huwag mo nang patulan kung may naiinggit man sa iyo. Ang ibig lamang sabihin doon mayroong maganda sa iyo.
nawala sa kanila. Kaya hayaan mo na sila. Huwag mo na silang patulan. Paano na lamang kung ganyan ka na lang ng ganyan? Makikipag-away ka lagi sa tuwing may maiinggit sa'yo. Hindi ka talaga pipirmi sa isang trabaho. Kung lagi ka na lamang papatol sa sinasabi mong naiinggit sa'yo. Auntie, Uncle, pumunta ako dito sa inyo para kumustahin kayo at hindi upang makinig ng sermon ninyo. Makaalis na nga! Teka muna! Nes! Nes! Yan mo na. Yan ang nga bang sinasabi noon ni Bayaw eh. Ayaw makinig sa mga pangaral, kaya siya laging nasasaktan ng ama. Pero naaawa ko sa kanya. Kung hindi siya magtatagal lagi sa trabaho, paano siya makakaipon? At ganyan pa rin ang ugali. Wala siyang asawa at walang anak. Paano na lamang siya kung tumanda? Makakapag-isip-isip din yan siguro sa mga darating pang panahon. Kailan pa? Kung mahina na siya at hindi na makapagtrabaho pa. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang... Ate, ano ba naman kayo? Pinagkainan nyo na lang, hindi ninyo mahugasan? Ay, oo nga pala, no. Nakalimutan ko. Tingnan nyo, nilalanggam na naman. Nakalimutan ko nga eh. Hindi naman pwede yung ganyan, ate. Matuto naman kayo sa buhay. Huwag laging katamaran ang pinaiiral. Sinabi na nga nakalimutan ko eh. Teka nga muna. Baka nakakalimutan mo na panganay ako sa iyo. Yun na nga eh. Ikaw itong matanda sa ating dalawa. Pero ako pa itong nangangaral sa inyo. At ang nakakalungkot, aawayan niyo pa ako. Tumahimik ka nga. Masyado kang daldalera. Kailan ba ninyo kung maintindihan sa ginagawa ko? Kaya lang naman ako nagdadaldal dahil concerned lamang ako sa inyo. Kung hindi ako magsasalita, sino magsasalita? Hintayin pa ba ninyong ang panahon itong mga apo ninyo ni Ate Paula? Ang mga ngaral sa inyo? Hintayin pa ba ninyong panahon ibang tao ang magngangaral sa inyo? At ibang tao rin? At sana, ang gusto niyo bang mangaral sa inyo, ibang tao? Yun ang gusto mo, ate? Tumahimik ka! Ate! Bakit ganyan ka naman lagi? Napagsasabihan lang. Kita, sasaktan mo na ako. Para sa inyo rin itong... ate! Talagang masasaktan ka kung hindi ka titigil sa kadadaldal mo! Des, ang dumi ng harapan ng bahay ninyo. Pwede bang walisan mo? Ay, pangit tignan eh. May trangkaso ako, auntie. Kung masama ang pakiramdam mo, bakit nandito ka sa labas ng bahay? Bakit hindi ka doon sa loob ng bahay ninyo? Auntie, presko dito sa labas ng bahay. Kung naaalinsangan ka, ibig lamang sabihin wala kang trangkaso. Dahil ang tinatrangkaso, nilalamig ang buong katawan at masama ang pakiramdam. Pero ang tingin ko sa iyo ang lakas-lakas mo. Ayoko kasing mahiga lamang sa loob ng bahay, auntie. Ay nako, kung ano-ano ang alibay ang idinadahilan mo, ang sabihin mo, tinatamad ka lang.
Bakit kasi, ante? Lahat na lamang pinapakialaman ninyo. May bahay kayo. Bakit hindi kayo pumirmi doon? Kaysa bakuran ng may bakuran ang nakikita ninyo. Oo, pero bago ko pakialaman itong bakuran ninyo, ay malinis ang bakuran ko. Naaalinsangan lamang ako dito sa harapan ninyo Ang dumi-dumi. Oh, naaalinsangan pala ang auntie ko na tumitingin sa harapan ng bahay namin. O di wag kayong tumingin. Problema ba yon? Makaalis na nga. Nai-stress lang ako. Oh, Marbe, mabuti naman at nakapasyal ka dito sa atin. Patagal lang hindi ka nagagawi dito Mula nang mamatay ang itay mo, bihira ka nang pumasyal dito. Malulungkot lamang ako kung naririto ako. Bakit naman? Marami kasi akong masasayang alaala dito. Kasama siyempre ang tatay ko. Sa bagay, naiintindihan kita. Sa inyong magkakapatid ikaw ang pinakapaborito ng tatay mo, hindi ba? Bakit nga ba? Lagi niyong sinasabi na ako ang pinakapaborito ng tatay ko. O hindi ba? Kaya nga nagsisilo sa iyo ang atinis mo Dahil lahat sila ay nasasaktan. Nasaktan sila ng tatay mo. Pero ikaw, kahit kailan, hindi kita nakitang sinaktan ng tatay mo. Hindi naman ho. Ang naalala ko minsan din akong napalo ng tatay ko. Ilang beses at saang parte ng katawan mo, Aber? Isang beses po, sa puwet. Oh, tingnan mo yan. Pero ang mga nakakatanda mong kapatid, lahat sila ay nasampal. Ang atines mo ang pinakagrabe dahil inuntog ng tatay mo. Yun na nga ho Kaya malalim ang hinanakit ng atines sa tatay ko. Sa bagay, kasalanan din ng ate mo yun. Dahil masyadong matigas ang ulo. At tamad pa, pag pinagsasabihan, ayaw makinig. Mangangatwiran pa ng baluktot. Teka, nasaan ba ang atines mo ngayon, ha? Nagtatrabaho po sa Maynila. Ha? May trabaho na naman. Ilang araw na siyang may trabaho. Magtatatlong linggo na po ngayon. Sana magtagal na siya. Isa pa yun. Bakit ba hindi nagtatagal sa trabaho ang atines mo? Bakit lagi siyang umaalis sa trabaho? Bakit, ha, Marbe? Yan nga rin ang palaisipan sa akin masipag siyang maghanap ng trabaho, pero hindi nagtatagal. Pwede ba naman ganon? Ay, nako. Sana magtagal na ang atines mo sa kanyang bagong trabaho. Auntie Adoring! Auntie! Oh, ang ate mo. Akala ko ba may trabaho ito sa Maynila? Oh, Nels! Kumusta ka na? Ate, akala ko ba may trabaho ko na sa Maynila? Ayoko doon. Masyadong mahigpit ang amo ko. Kaya umalis ako doon. Na naman? Umalis ka na naman sa trabaho mo? Bakit? Nag-iisa ka lang.
Madama ko ang lungkot kapag wala ka. Bakit nga ba hindi mapirmi sa trabaho si Nes? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y